Lennon broke up with me, best friend. Umiiyak na kwento niya. Eto na naman siya. Okay na siya kanina eh. Ngayon naiiyak na naman siya. Kaya ayaw niya madaming nakakaalam ng sitwasyon niya kasi tatanungin pa siya kung ano nangyari tapos maaalala na naman niya. Kaya lang hindi talaga niya may tatago kay Almaro. Kilala na siya nito. Napako naman ang pangako niya sa sarili na si Patricia lang ang pagkakwentuhan niya. Ngayon, ito na naman. Nagkakwento siya kay Almaro. Bakit kasi tumawag pa si Lennon eh? Hindi ba nga ayaw na niya to sa kanya? Ano bang pakialam pa nito sa kanya? Baka umasa na naman siya. Bakit kayo nag-break? Kaka-announce lang ni Tito Milicio na engagement niyo ah. Gulat na tanong ni Almaro. Exactly, best friend. Hindi na naman siya makapaghintay na may mangyari sa amin. Malapit na ang kasal namin, hindi ba? Ano ba naman na maghintay na lang siya ng konting panahon? Baka naman may iba na siya, best friend, kaya nagdadahilan. Napatigil siya sa paghikbi. Ganun ba yun? Ewan lang, feeling ko lang. Mag-imbestiga kaya tayo para hindi tayo nanguhula. Ayaw ko, best friend. Pinangako ko na kagabi sa sarili ko na ayaw ko na rin kung ayaw niya sa akin. Hindi niya deserve ang pagmamahal ko. Ibibigay ko na lang sa kanyang kalayaan na gusto niya. Sinabi ko sa kanya na pagbalik niya galing Hong Kong ay saka siya makipag-break sa akin ng harapan. Hindi over the phone lang pero baka hindi ko nakayanin yun. Masakit na nga sa phone eh. Paano pa kaya kapag harap-harapang ipamukha sa'yo na hindi na siya masaya sa'yo? Na hindi ka na niya mahal? Sinabi niya yun? Gagong puta. Hayaan mo na siya, best friend. Baka nagsawa na rin siya sa tagal ng relasyon namin. Baka kailangan na naming mabuhay ng separate lives. Hindi niya na naman napigilang maluha sa sinabi niya. Isipin niya palang nawala na si Lennon ay matik na tumutulo na kaagad ang mga luha niya. Sino pang nakakaalam na break na kayo? Ikaw lang at ang kaibigan ko si Patricia. Who's Patricia? Ang may-ari ng parlor sa mall na nagupit ng buhok ko. Sinamahan niya rin ako mag-shopping kanina. Mabuti naman at nalibang ka kahit konti. Sana sinabi mo sa akin. As much as possible nga, ayoko na madaming nakakaalam. Lalo lang ako mahihirapan eh. Tulad ngayon, kanina masaya na ako eh. Tapos eto nagkakwento na naman ako sa'yo. Naalala ko na naman yung sakit. Okay, sige. I understand. Hindi ko sasabihin sa iba. Pagtatakpan din kita. Pero promise me, sabihin mo sa akin lahat ng problema mo ha. Anong silbi ng pagiging best friend natin yan? Okay, sige, promise. Paano ba yan? Parehas pa tayong broken hearted. Tayo na lang kaya best friend. Biro nito sa kanya. Ayaw ko sa'yo. Hintayin mo na lang si Angie mo't baka sakaling bumalik. Balik biro niya dito. Hindi siya patatalo sa pang-aalas ka nito sa kanya. Kahit pa masakit ang puso niya. Pagkarinig ng pangalan ni Angie ay nalungkot naman si Almaro. Nag-ibang ekspresyon ng mukha nito. Ayan tuloy, binanggit mo pang pangalan niya. Nalungkot tuloy ako. So gets mo na yung feeling ko kaya ayaw ko na madaming nakakaalam ng sitwasyon ko. Gets na gets, best friend. Tayo na lang ang magdadamayan ng mga pusong bigo. Nilapitan siya ni Almaro at niyakap. Inom tayo, gusto mo? Tara bar tayo para may flex ko naman yung new hair ko. Baka may new prospect pa ng bagong jajawain doon. Sagot niya habang pinapahid ang mga luha. Ganun ka ba kadesperada? Galit nito sa kanya. Ito naman hindi mabiro. Alam mo si Lennon lang ang first and ever boyfriend ko. Nagpapakulang ako pero inosente talaga ako sa mga ganyang bagay. Pwede ako magsama ng kaibigan best friend. Masaya pang madami. Sinong isasama mo? Nakataas ang kilay nito sa kanya. Si Patricia. Sige, ikaw ang bahala. Ikaw naman ang boss ngayon. Saka para makilala ko ni rin ng Patricia na yan kapag hindi akong kasama mo. Talaga? Yay! Wait lang, tawagan ko si Patricia. Kinuha ang phone at dinaya lang number ni bakla. Bish, mag-bar hopping kami ngayon. Wanna join? Treat mo? Rinig niyang excitement sa tinig nito. Of course! Rich kid, remember? Yan ang gusto ko sa'yo, Besh. Doon na lang tayo magkita sa bar ha? Sige, see you. Sagot niya kay Patricia. Magkasama sila ni Almaro na pumunta ng bar na una pang dumating si Patricia sa kanila. Besh, I would like you to meet my best friend, Almaro. Hi Patricia, bati ni Almaro kay baklat na nakipagkamay. Ay, Borta Besh, ang pogi naman itong best friend mo. Sigurado ka bang best friend lang kayo? Oo no, broken hearted din yan, iniwan ang fubo niya. Eto naman, chinismis pa ako. Saway ni Almaro sa kanya. Ay ganoon, team sawi pala kayo. Hindi bale, let's enjoy the night.
No dull moments kapag akong kasama nyo. Makakalimutan yung heartaches nyo. Malay nyo may forever dito sa bar. Napangiti si Cindy. Gusto niya yon. No dull moments. Kapag mag-isa na naman kasi siya ay maalala niya na naman si Lennon. Lulunurin niya ang sarili sa saya at hindi sa lungkot. Pumasok sila ng bar at sinalubong agad ng waiter. Inakbayan niyo ni Patricia at binulungan. Pinigyan agad sila ng magandang pwesto. Hindi niya akalain ang dami palang kakilala ni Patricia sa loob. Suki ata ito ng bar na yon. Pati mga waiter ay kilala siya. Hoy, ikaw ba may-ari nitong bar? Bakit parang lahat ng tao dito kilala ka? Ganun talaga, Besh, kapag Mr. Congeniality ka. Nasa sulok sila ng table para walang masyadong istorbo sa kanila. Habang nagsasayawan ng iba. Saktong nood-nood lang sila sa mga nagsasayawan. Besh Patrick, ako ngayon ha, hindi Patricia. Don't forget, ang dami mo namang personality. Hindi pa kasi ako masyadong ladlad sa public. May image akong iniingatan, konti lang kayo nakakaalam sa dual personality ko. Mahabang explain nito sa kanya. Come on, selfie tayo, sambit ni Almaro. Inakbayan ni Patricia si Cindy habang nagpa-picture. Masayang nag-inuman at sayawan sila. May mga babaeng pumupunta sa table nila para makipagkilala kay Almaro at Patricia, aka Patrick. Natatawa siya kay Patrick. Pasimpleng akto maduduwal ito pagkaalis ng mga babae. May mga lalaki din na nakikipagkilala sa kanya pero hinarangan agad ito ng dalawa. Mag-alauna na rin ng umaga bago sila nagyayaang umuwi. May mga trabaho pa kasi sila kinabukasan. Hinatid na muna nila si Patricia sa bahay nito bago umuwi. Best friend, doon na lang ako matutulog sa kondo mo. Hindi ko na kaya mag-drive pa uwi eh. Paalam ni Almaro sa kanya. Sige, para sabay na tayong pumunta ng office bukas. Nalasing ata ako, best friend. Tulog muna ako ha. Gisingin mo na lang ako pag nasa kondo na tayo. Hindi na hinintay ang sagot ni Almaro. Umidlip na siya. Hindi niya kayang antok. Sige, tulog ka lang dyan. Post lang ako ng picture natin kanina. Narinig niya may sinabi si Almaro pero hindi niya na masyadong naintindihan dahil sa sobrang antok. Habang nagdadrive ito pa uwi at nagring ang phone nito. Hello? Kasama mo si Cindy? Tanong ni Lennon sa kabilang linya. Oo, kasama ko siya. Bakit? Sino lalaki nakakbay sa kanya sa post mo? Diretsahan tanong nito sa kanya. Nag-init naman ang tenga niya sa narinig. Hindi ba break na kayo? Bakit mo pa tinatanong? Saka bakit ka ba ambangers sa mga post ko? Piloso pong sagot niya. Hindi pa kami break. Doon na rin papunta yun, kaya hayaan mo na siya, Lennon. Hindi ko siya pwedeng hayaan ng ganun-ganun lang. Saka bakit mo siya kinukonsinti? Anong klaseng kaibigan ka? Kaibigan niya nga ako, kaya hinahayaan ko siya kung anong makakapagpaligaya sa kanya. Kapag may nangyaring masama kay Cindy, ikaw ang mananagot sa akin, Almaro. Tandaan mo yan. Galit na sabi nito saka pinatayan siya ng cellphone na. Binaling niyang tingin kay Cindy na mahimbing ang tulog. Malamang hindi nito narinig ang pag-uusap nila ni Lennon. Hahayaan niya na lang. Hindi niya sasabihin kay Cindy na tumawag ulit si Lennon. Hindi na siya magbabanggit tungkol sa lalaki para hindi na malungkot ang kaibigan. Yun ang usapan nila. Protektahan nilang isa't isa. Naramdaman niya ang care nito sa kanya noong may problema siya kay Angie. Dapat ganun rin siya dito. Best friend, dito na tayo sa kondo. Pukaw niya sa dalaga. Ungo lang ang sinagot nito sa kanya. Hinatid niya ito sa kwarto saka bumalik sa sofa. Doon siya matutulog. Kawawa naman si Cindy. Alam niya kung gaano kasakit ang nararamdaman nito ngayon. Doon siya galing. Naalala niya tuloy si Angie. Kamusta na kaya siya? Naalala niya din kaya ako? Sana okay lang siya. Napabuntong hininga na lang siya. Inayos ang sarili at humiga sa sofa. Napadami yatang nainom nila. Nakatulog siya nang hindi niya namamalayan. Napabalikwa si Cindy sa pagkakahiga. Hala, anong oras na? Malilate na siya sa trabaho. Bigla siyang lumabas ng kwarto. Nakita niya may nakahiga sa sofa niya. Nilapitan niya yun, si Almaro pala. Naalala na niya na nagbar pala sila kagabi kasama si Patricia. Tinignan niya ang oras. 7:00 pa lang na umaga. Best friend, gising na. May trabaho pa tayo. Sigaw niya kay Almaro. Bigla naman itong nagising. Hala, anong oras na? 7 AM pa lang, best friend. Parehas pa talaga tayo ng reaksyon. Akala ko late na tayo. Ligo lang ako ha. Prepare ka ng coffee natin. Pumasok siya ulit ng kwarto para maligo. Pagkatapos niya ay doon siya pumili ng maisusot sa mga pinamili nila ni Patricia kahapon. Paglabas niya ng kwarto at nagkakapit na si Almaro. Napatingin to sa kanya. Wow naman, best friend. Bakit feeling ko gusto mong baguhin ang buong pagkatao mo? Pati sa damitan ay nagbago ka na rin ng taste. Nakangising sabi nito sa kanya. Masagwa ba? Nahiya siya.
Panay ang hila niya sa bahaging dibdib at legs niya. Hindi ang ganda-ganda nga eh. Be more confident lang. Pangit talaga kapag palagi mo hinihila yung damit mo. Hindi pa kasi ako sanay. Eh bakit binili mo yan? Sabi kasi ni Pat, maganda raw sa akin to. Hindi ko ba alam kung good or bad influence pa si Pat sa'yo. Pero tama naman siya, it looks good on you. Pinasadahan siya ulit ng tingin ng binata. Kung hindi nga lang ako in love sa iba, ay baka ma-in love ako sa'yo. Tumahimik ka, maligo ka na doon at baka malate pa tayo. May Zoom meeting tayo with Kuya Kevin ngayon. Tumayo na to sa kapatawa-tawang pumasok sa banyo. Maagang dumating si Kevin sa office. May Zoom meeting siya with Cindy and Almaro. Nandun na rin si Monica. Naka-leave na si Teresa. Kaya si Monica ng sekretary niya habang wala si Teresa. Monica, can you prepare my things? May emergency Zoom meeting ako with Cindy and Almaro at 9 a.m. Natigilan si Monica nung marinig ang pangalan ni Cindy. Nakita niya na to once. Noong high school sila. Simula noon, hindi na niya ulit nakita ang dalaga. She wondered kung anong itsura ng karibal niya kay Lennon. Mamaya malalaman niya. Naalala niya si Lennon. Hindi pa ito nagpaparamdam sa kanya simula nang umalis ito sa kondo niya. Baka maya-maya darating na rin ito. Excited na siyang makita ulit ang binata. Na-miss niya na to. Nag-start ng Zoom meeting ni Kevin kaya nandun din siya sa loob ng office nito. Baka kasi may kailangan to sa kanya. Shindy, hindi kita nakilala. Ang ganda mo. Bagay sa yung buhok mo. Saka bakit ganyan ang blouse mo? Luluwa na yung dalawa mong alaga Masanay ka na kuya. Ito na ang Cindy version 2.0. Napasimangot si Nika sa narinig mula sa gilid. Hindi niya nakikita ang screen ng laptop ni Kevin kaya hindi niya alam kung gaano kaganda si Cindy. Bakit ka nagpagupit? Para may pinagdadaanan ka ha? Sambit ni Kevin. Kuya, business meeting ito, hindi family problem meeting. Pag-iiba ni Cindy ng usapan. Joke lang. Ikaw talaga. Narinig ni Nika ang usapan nila. Hindi kayo nakipag-iwalay na si Lennon kay Cindy kaya siya nasabi nun. Nabuhayan siya ng loob. Monica, pwedeng paabot ng ballpen ko? Wala pala akong ballpen dito sa desk. Okay, sir. Who's Monica? Tanong ni Almaro. May new secretary. On leave kasi si Teresa dahil malapit ng mga anak. And what a coincidence, mag-classmate pala itong si Monica at Lennon. Come here, Monica. Ipapakilala kita kay Almaro at Cindy. Nag-alangang lumapit si Monica. Baka mahalata siya ni Cindy na guilty. Hay, ano ba tong iniisip niya? Ipapakilala lang naman siya. Lumapit siya kay Kevin at nagpakita sa camera. Hi guys, bati niya kay Almaro at Cindy. Nakatunang mata niya kay Cindy. Ang ganda pala talaga niya. Sambit sa isip niya. Nakita niya nagkatinginan muna ng dalawa bago bumati sa kanya. Hi Monica, nice to meet you, sambit ni Almaro. Nakita niya parang nakatuon din ang mata ni Cindy sa kanya. Nice to meet you both. Doon muna ako ha para makapag-start na kayo ng meeting. Paalam niya dito, hindi umimik si Cindy, nagbabay naman si Almaro sa kanya. Shit, so awkward. Sigaw ng utak niya habang pabalik sa pwesto niya. Nagumpisa na mag-meeting ang tatlo. Nasa tabi lang siya nakikinig. By the way, next month ay December na, mag-ready na tayo for our company's Christmas party. Cindy, I want you here with or without Lennon ha? Baka hindi ka umuwi dito sa Manila. Mapapalo talaga kita. Hindi ko pa alam kung kailan babalik si Lennon eh. Ha? Wala sa Lennon? Saan pumunta? Tanong ni Monica sa isip. Kuya, pasa ko sa Christmas party. Gusto ni Mom and Dad, susunod ako sa kanila sa Maldives at doon kami magsa-celebrate ng Pasko. Pagdadahilan ni Cindy, ayaw niya lang makita si Lennon, baka umiyak siya sa Christmas party nila. Nakakahiya. Wow, social best friend, pwedeng sumama? Sumama ka kung gusto mo. Promise yan best friend ha? Huy, kayong dalawa, hindi kayo pwedeng mag-absent sa Christmas party. Kita niyong investor tayo tapos kayo pang wala. Plan your vacation before or after our party. Utos ni Kevin kay Cindy. Saka bakit ayaw mo pumunta, Cindy? May iniwasan ka ba? Wala Bakit naman? Kitang gusto na nga ni Mom and Dad na magkasama kami sa Maldives eh. Eksahiradang explain niya. Napasobra atang facial expression niya. Napaghahalata tuloy na nagsisinungaling siya. Alam niyang hinuhuli siya ni Kevin. Alam niya ng utak nito. Mabilis tong makaamoy ng problema kung pamilyang pag-uusapan. Sige na nga, pupunta kami ni Almaro at manahimik ka lang. Sige na, bye na at may pupuntahan pa kami. Gusto na niyang tapusin ang Zoom nila. Baka kung ano pang namang masabi niya. Saan naman yan? Napaka mo kuya, chismoso ka na nga, pakialamero pa. Sige na nga, bye na.
Tinapos na ni Kevin ang meeting nila. Hindi niya alam kung meeting yun o asaran lang. Wala naman talaga siyang importanteng sasabihin sa dalawa. Gusto niya lang makita si Cindy kung may problema ito. Naamoy niya na there's something wrong between Cindy and Lennon. Weird din kasi ang mga galaw ni Lennon bago to pumunta ng Hong Kong. Ewan ba niya, napakalakas talaga ng pangdama niya kapag may problemang isa sa kanyang pamilya. Sa ngayon, hindi pa niya alam kung may problema nga si Cindy at Lennon. Usually kasi nagsusumbong kaagad si Cindy sa kanya pero this time ay wala tong sinasabi. Hayaan niya na lang munang dalawa. Baka may tampuhan lang. Monica, tawag nga sa sekretarya. Ano pang appointment ko for today? Mamaya po may dinner meeting kayo with Mr. Alejandro. Tinawagan ko na siya at confirm po meeting nyo. Okay, thank you. Alis na muna ako. Bibisitahin ko lang jewelry shop ni Lennon. Saan nga po pala sa Lennon, sir? Pahapyaw niyang tanong. Sa Hong Kong siya ngayon, may importante siyang trabaho doon. Ay, ganun po ba? Kailan po ang balik niya? Hindi ko alam baka matatagalan siya doon kaya ako na muna magsusupervise ng bling. Ganun po ba sir? Sige po ingat. Sambit niya sa boss, masama ang loob niya. Bakit hindi sinabi ni Leno na aalis ito? Hindi mo lang ito nagpaalam sa kanya. Hindi rin siyang magpaparamdam dito. Hintayin niya ng lalaking unang kukontak sa kanya. Naalala niya kaninang mukha ni Cindy. Mukhang may pait siyang nakikita sa mga mata ng dalaga habang nakatingin sa kanya. Hindi kaya nagdududa na ito sa kanila ni Lennon? Best friend, nakita mo bang bagong sekretary ni Kevin? Ang ganda no? Narinig kong kanina classmate daw ni Lennon noong high school. Wala akong pakialam kung ano man ang pinupunto mo. Bakit? Ano bang pinupunto ko? Wala pa naman ako sinasabi Kung ano man yan, wala akong pakialam. Naluluha na naman siya. Base sa woman's instinct niya, ay may nangyaring ang pangangaliwa between her boyfriend and that Monica. Nararamdaman niya yon sa kilos ng babae kanina. Tumahimik na lang si Almaro pero alam niya na nagdududa na rin si Cindy sa Monica na yon. Simula lang kasi na dumating ito sa opisina ng AF ay nagbago ng binata. Dagdag pa na former classmate ang dalawa. Baka may ugnayan ng mga ito dati pa. Hindi na siya manghihimasok sa relasyon ni Cindy. The more kasi na pinag-usapan nila ni Lennon ay the more na nasasaktan ito. Total naman gusto na nitong mag-move on. Ibibigay niyang hiling ng dalaga. Pagod na umuwi si Kevin sa bahay nila. Alas 10 na yata siya dumating. Kapag Monday talaga ay busy siya. Inisa-isa niya kasing inikutan ng mga negosyo nila. Wala si Lennon kaya mag-isa niyang ginagawa yon. Pati ang bling ay binisita niya na rin. Binili ni Lennon na bantayan niya ang bling habang wala ito. Wala ng tao sa sala. Malamang ay nasa kanilang kwarto na ang mga yon. Hindi na rin naman siya kakain at kakatapos lang ng dinner meeting nila ni Mr. Alejandro. Pumanhik na siya sa taas, sinilip mo ng mga kwarto ng kambal bago pumunta sa kwarto nila ni Juliana. Mabuti naman at tulog ng dalawa niyang anak. Pagbukas niya ng pinto ay madilim ang kwarto nila. Saan kayang nobyo niya? Akala pa naman niya nasa kwarto to. Kinapa niyang switch ng ilaw para i-on. Nagulat siya sa nakita. Si Juliana, nakahiga sa kama na parang star at tanging black bra at tong lang ang suot habang nakatingin sa kanya na parang hinihintay siya. Holy cow! Tanging sambit niya. Bakit ang tagal mo? Tanong nito sa kanya. May dinner meeting pa kasi ako Tumayo ito at lumapit sa kanya. Hindi niya napansin na may hawak pala tong pamalong stick. What are you doing? Hubad. What? I said, hubad. Sigaw nito. Bakit? No more question. Just do what I say. Sinunod niya naman ng nobya. Hinubad niya ang damit niya. Wala siyang tinira kahit isa. Higa sa kama. Bakit? Sabi ko wala nang maraming tanong. Sundin mong gusto ko. Sigaw nito sa kanya saka siya pinalo sa puwet ng stick. Ouch! Pambihira. Eto na. Hihiga na. Sambit niya habang kakamot-kamot sa puwet niya na pinalo nito. Pagkahiga niya, itinaas itong kamay niya papunta sa dulo ng kama. May nakabang na pala na posas doon. Pinosas ni Juliana ang dalawa niyang kamay sa magkabilang dulo ng kama. Wait babe. Wag mo ko ma-wait dyan. Kanina pa kita hinihintay at bakit ang tagal mo? May trabaho nga ako. Ngayon, ikaw naman ang tatrabahuhin ko. Sambit ni Juliana sa kanya habang minamadali nito ang pagposa sa mga kamay niya. Pagkatapos nun ay ang mga paa naman niya ang tinali nito sa magkabilang dulo ng kama. Para siyang sisentensyahan sa itsura niya. Pambihira, pagod na nga sa trabaho tapos pagdating ko dito gagamitin mo pang katawan ko. Kunwaring reklamo niya. Kanina pa kita hinihintay. Magsasalita pa sana siya nang gumalaw si Juliana sa kanya.
Juliana, dahan-dahan lang, baka mabali. I'm craving, babe. Grabe ka, babe. Ginawa mo kong bed slave. Kunwaring reklamo niya sa nobya, nakaupo na sila nakahabol ng hininga. Nag-enjoy ka naman eh. Pagkatapos siyang kalaga ni Juliana ay natulog silang magkayakap. Ano nangyari sa'yo, Kevin? Nakagat ka ba ng bubuyog? Patawa-tawang sabi ni Ami sa kanya habang nagkakape sila kinaumagahan. Alam na nitong nangyari sa kanya kaya todo asar ito. Madami bang bubuyog sa kwarto niyo, boss? Gusto mo patawag ako ng pest control? Dagdag asar pa ni Fred. Patawa-tawa lang si Juliana sa tabi niya nakaupo. Shit naman babe, bakit naman ganitong ginawa mo sa akin? Paano ko haharap ngayon sa mga kamiting ko? Asar niya sa nobya. Pati kasi sa notepiece niya ay may hikis siya. Sorry na babe, nanggigigil ako sa'yo. Ang yummy mo kasi. Absent ka na lang, bonding tayo dito sa bahay. Hay, ano pa nga ba? By the way boss, nakita mo ba na in-unfollow ni Cindy sa Lennon sa Insta at FB? Sambit ni Fred. Talaga ba? Hindi ko napansin. Grabe naman Han, pati ba naman na relasyon ng iba iniimbestigahan mo din? Sambit ni Ami sa nobyo. Ganun talaga Han kapag imbestigador ka, mapagmatsyag. Sabi ko na nga ba, may something sa dalawa, napaisip tuloy si Kevin. Let them solve their own problem babe, malalaki na sila, huwag ka na makisali. Kaya nasasanay sila na lagi kang nandyan para sa kanila. Napaisip si Kevin, tama nga naman si Juliana. Promise me huwag kang makialam sa kanila, kaya hindi rin siguro nagsumbong si Cindy sa'yo dahil ayaw niya na may makakaalam ng status nila. Nasa office pa rin si Cindy, umalis si Almaro kaya wala siyang makausap. Nalulungkot na naman siya, gumugulo na naman sa isip niya ang tungkol kay Lennon at Monica. Kung tama man ang hinala niya, kailangan niya ng point of view ng ibang tao. Tinawagan niya si Patricia. Besh, umiiyak na sambit niya. Hoy, ano nangyari sa'yo Besh? Bakit bigla ka nalang bumubulaho dyan? I think Lennon is cheating on me, kaya nalamig na siya sa akin. Natural, ano pa bang rason ng mga lalaki kapag nakikipaghiwalay sa mga jowa nila? Siyempre may iba na. Kasi may comparison na, nakikita na niya ang pagkukulang mo na nahanap niya sa iba. So totoo nga, may babae siya? May punto lagi itong si Patricia, kuhang-kuha nitong sagot sa mga tanong niya. Ewan lang ha, basta feeling ko lang Besh. Ang sakit Besh. Huwag ka nang umiyak dyan, ang mabuti pa mag-gym na tayo. Divert your attention sa ibang bagay. I'm here Besh, tutulungan kita. Thanks Besh ha, doon na lang tayo sa kondo ko. May gym doon. Sige, hintayin mo na lang ako doon. Pagkatapos magpaalam sa telepono ay inayos niyang gamit at umuwi ng kondo. Nagbihis na muna siya ng pang-gym at bumaba papuntang gym. Doon niya na lang hihintayin si Patricia. Can I help you ma? Tanong na nakangiting front desk sa kanya. Magpapamember sana ako, may unit din ako dito sa kondo. Binigay niyang ID niya sa front desk. Ang alam niya exclusive lang ang gym na yon sa mga unit owners sa kondo. Oh I see, sige ma'am, wait lang po. Have a seat na muna ma'am while I'm processing your membership. Umupo siya sa waiting area. Nakatulala lang siya habang naghihintay sa front desk ng tawagin ang pangalan niya. Hi there, narinig niya may nagsalita pero hindi niya yun pinansin. Nice hair, looks good on you. Napalingon siya sa lalaki nagsalita. Siya palang kinakausap nito. Oh, sorry, I thought you're talking to someone else. It's okay, mukhang malalim ang iniisip mo dyan. By the way, I'm Jake. Pinasadyahan na muna niya ng tingin ng lalaki. Ang pogi naman ito, nakasando na white at black short ito. Mukhang katatapos lang na mag-gym dahil pawisan na ito, pero mukhang mabango pa rin kahit pawisan. Fresh! Ay ano ba yung mga pumapasok sa utak niya? I'm Cindy, nice to meet you. At last, pumasok ka rin dito sa gym. Mabuti naman at naisipan mo mag-gym. Ah yes, bored kasi ako. May unit ako dito sa itaas. Ouch, sana naman kahit hindi ka bored, pumunta ka pa rin dito sa gym. Napasimangot siya. Presko sa isip niya. Oh sorry ha, feeling close ako. Lagi kasi kitang nakikitang dumadaan dito. Pero hindi ka malang lumilingon dito, Miss Cindy. Tawag ng front desk, tumayo siya at pumunta sa babae. Ay Sir Jake, nandito ka pala, bago po nating member si Miss Cindy. Miss Cindy, siya po si Sir Jake, siya po yung may-ari ng gym na to. Ay sorry ha, natarayan ata kita. Bakit hindi mo na ako papasukin dito ha? Hindi I've been waiting for this day na sana magawi ka dito sa gym. Actually, lagi na kitang nakikitang dumadaan dito. Kasama mong boyfriend mo. Wala na akong boyfriend. Aw, you mean naghiwalay na kayo? Kanina lang nakita ko kayo Napaisip siya, sino ba yung kasama niya kanina? Si Almaro. Hindi ko yung boyfriend, kaibigan ko lang yun.
Oh, I see. That's good to hear. Lumaki ang ngiti nito. Anong sabi mo? Nothing. Sige, hindi na kita gagambalain pa. You can start now. In case you need help, tawagin mo lang ako ha. Instructor din ako dito. Matamis ang ngiti ang sumilay sa labi nito. Lumabas tuloy ang mga mapuputing ngipin nito. Parang nagpapakyut sa kanya. Sure, Jake. Thanks. Nag-start na siya mag-treadmills. Nagsuot ng headset para malibang habang nag-exercise. Naka 30 minutes na ata siya nag-treadmill nang dumating si Patricia. Hi Besh, bati niya dito habang palapit to sa kanya. Nagbeso sila. Naka-t-shirt at short to. Nakasunod si Jake sa likod nito papunta sa kanya. Besh, sorry I'm late. Nag-start ka na pala. Magkasama pala kayo ni Patrick Cindy. Thank you sa pagpapamember dito sa gym ko ha. Oo, I invited him here. Maiwan ko na kayo ha. Call me anytime kung may kailangan kayo. Tumingin na muna si Jake sa kanya sa kangumiti bago umalis. Besh, ang pogi naman ni Mr. Gym Owner. Parang bet ka. Ang lakas ng kabandag mo. Nakadekwat ka na kaagad ng boylet. What are you talking about? He's being friendly sa mga members ng gym niya. Bulag ka ba? Nagpapakyut kaya siya sa'yo. Napaisip siya. Totoo ba? Kaya pala sabi nito kanina na lagi siya nitong nakikita na dumadaan sa gym. Inaabangan ba siya lagi nito? I'm not interested, Besh. Andito ko para mag-gym, hindi para maghanap ng boylet. Hindi ko naman sinasabi sa'yo na mag-boyfriend ka kaagad. Ang gusto ko lang ipaintindi sa'yo na there are so many fishes in the ocean. Hindi lang ang boyfriend mong babaerong lalaki sa mundo. Ayan ka na naman sa mga makatalinghaga mong salita. Pero may tama ka dyan. Binibigyan mo ko ng lakas ng loob, Besh. Ang galing mo talaga. Kapag ikaw ang kasama ko, parang feeling ko I'm a strong independent woman. Baka gusto mo kong samahan sa Maldives. Tanong niya kay Patricia habang pinagpapatuloy ang pag-treadmill. What? Maldives? As in Maldives? Oo, bakit parang nabingi ka? Besh, sure ka ba? Kahapon shopping lang tayo tapos bar hopping, ngayon naman Maldives. I'm rich kid, remember? Pero joking aside, yes, I want you to go with me sa Maldives. Yung parents ko kasi gusto nilang sumunod ako doon for Christmas holiday. Since mag-isa lang naman akong anak, wala naman ako magagawa kung hindi pagbigyan sila. Pero mabuboard lang ako kapag wala akong kasama. Baka magmukmuk lang ako doon. Besh naman, Maldives na yan oh, ibang level na yan tapos magmumukmuk ka lang doon. Kaya nga gusto kitang isama para may makausap ako. Nakakatulong ka sa aking healing process, you know? Ang swerte ko naman at nakilala kita. Dahil ko pang nanalo sa loto. Pero before I forget, from now on, don't call me Patricia. Call me Patrick. Bakit ba? Basta. Sinisira mo diskarte ko eh. Kita mo bis lalaki ako tapos tatawagin mo kong Patricia? Sa bagay, hindi ka naman mukhang bakla eh. Ang macho at ang pogi mo pa kaya. Ayus-ayusin mo lang yung pananalita mo at diyan ka na mabibisto sa kabaklaan mo. Ang landi mo kasing magsalita. Sa'yo lang naman ako nagaganito. Sa iba lalaki naman ako magsalita. Sige na nga, Pat na lang ang tawag ko sa'yo. That's more like it. Basta ha, Maldives ha? Oo nga, may passport ka na ba? Ayusin mo naman kailangan mong ayusin. Next month tayo aalis. Kinikilig ako. Huy bakla, madaming nakakakita sa'yo. Akala ko ba hindi ka pa maglaladlad? Ay, oo nga pala. Sorry na carried away lang. Nakangising sambit nito. Besh, na-side ko si Jake from my side ay na nakatingin dito. May crush yata sa akin. Este, sa'yo pala. Hay naku bakla. Mag-exercise ka na dyan. Puro ka landi.